Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat, no? Alam ko, napakaganda ng araw natin ngayon kasi hindi umulan, no? At isa pa, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sa ating mga kapatid na Muslim, no? Mapyan mapun kanyalangon sa lahat ng mga kapatid nating mga manobo na lahat nanonood dito sa Kalambag sa mga suki namin na laging nakasubaybay palagi dito sa episode na ito. At alam ko excited ang lahat. Excited ang lahat dahil panimagong topic na naman ang ating pag-uusapan sa oras na ito. At bago ang lahat, no, makikita natin na of course may makakasama pa rin tayo, may mga nagbabalik at may magbabalik, no, at excited kami na of course makilala siyang muli, no. Muli po, um, please welcome po natin si Sir Alce. Ayan po, hello po sa iyo Sir Alce. Maaari ka pong, pwede ka po Hello. magpakilala eh. Yes po, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Ako po si Alce Kitalig, na Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines. Ayan. Ah, No, thank yan. Yung muna ba o mayroon pang explanation ng you, Sir. Go po. Sige, ikaw lang ano. So yung nga ginagawa ko natin na ay tayo po ay nagbabantay ng pambansang budget, no? Ng social development commitments at isa sa po nga po doon ay ang pambansang budget. At tayo nag-advocate, nag-analyze at nag-advocate ng national ng alternative budget proposals po para sa social development through the national budget. Ay, thank you so much, no. Okay lang po ba, Sir Alce, yung itawag po namin sa inyo po? Yeah, yeah. Oh. Ayan, Sir Alce, no. Talagang napakabigat ng role ni Sir Alce, no. Lalo-lalo na sa ating national budget. Talagang kailangan talaga natin sila para mabantayan, no, yung bawat pondo ng ating gobyerno, no. Nang sa ganon, ay maiwasan ang anumang anomalya na posibleng mangyari, no. Di man natin tawag nito, minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan, ngunit nariyan sila para tulungan tayo. At based doon sa description ni Sir Alce, may ano na kayo, may hint na kayo kung ano ang pag-uusapan natin sa araw na ito. At bago ang lahat, no, kamustahin muna natin ang ating mga kapwa-kabataan na kasama sa episode na ito. Mauna ka muna, Dai Meryl. Hello, Day Akim. Hello po sa ating lahat. Magandang hapon lalo na sa ating guest, Sir Alce, at sa lahat ng mga kakalambag na muling kasama namin para sa episode na ito. Ako po si Meryl Enchenzo at nagbabalik sa Kalambag para sa taong 2025. So, hindi ako nakasama last episode, kaya very excited ako na muling makabalik for this time. So, next, Rhea. Ayan. Hi, Ate Meryl. Welcome back sa ating episode for today. So, ayan, nagagalak po akong makilala, lalong-lalo na sa ating panauhin, Sir Alce. Magandang hapon po sa inyo. Ako po, si Rhea Cherise Caritan. Ako po ay isang membro ng Kalambag sa Tawan City. So, ayun, I hope you will engage and comment and share our video, our live, Facebook Live for today. So, ayan, how about Levin? Si Levin ay panibagong kasamahan natin sa Kalambag. Kamustahin naman natin siya. Hello po, good afternoon po sa lahat, sa mga kasamahan ko po and kay Sir Alce po. Papasalamat po ako na na-invite po ulit ako para magtalakay at makipagbahagi po dito sa ating episode po today. And ako po ay galing po sa Lagro High School, Calambag. And next po si... Balik sa akin. No, thank you so much, Levin. And gusto ko din natin tanongin si Levin since this is his second time sa Kalambag. So, how's your first time no sa episode? Yung episode last week, how's your medyo na takot ako and medyo masaya rin yung experience para sa akin kasi first time ko rin sumali sa mga ganito. Pero very grateful po ako na nabigyan po ako ng experience na ganito. ganun talaga na matatakot, kakakabahan ka sa umpisa, pero habang tumatagal, parang ine-enjoy mo na lang yung moment. So, dapat ganun tayo mga kabataan, no, na kapag lalo na, no, may mga pagsubok tayo sa buhay, ganun, kumbaga, sa una-una lang yan, sa umpisa lang yan, medyo kabado, pero ang ending niyan, kapag na-satisfied ka o na-reach mo yung goal mo, napakalaking tagumpay yun para sa inyo. Muli po, no? Maraming salamat po. And I'm here, Kuya Aki, one of the hosts of this episode, no? At bago ang lahat, balikan muna natin ang ating napag-usapan ng last episode. Pinag-usapan po namin ay tungkol sa kung pagbabalik tanaw noong 2024, ano yung mga nangyari noong 2024, ano yung mga memories na
na magagandang memories na nabuo noong 2024 at ano naman yung mga New Year's resolution na amin at actually nabanggit din namin yon and of course no kumbaga kung gusto niyo balikan ang episode na iyon maaari niyo pong balikan yan sa official Facebook page po ng Kalambag no para sa iba pang magaganap sa episode na to I will give the floor to Daimel. Yes, Daimel. ayun. Thank you, Day Akim. Talaga namang napakabilis nga ng panahon, no? Parang kailan lang 2024 at ngayon, New Year na 2025. Actually, ang New Year ay talagang opportunity, no? Or isang chance na ma-evaluate natin yung ating sarili or mga bagay-bagay, no? Kung ano ba yung mga dadalhin at iiwan natin mula sa last year patungong New Year, 'di ba? So, gaya nga na nabanggit ni Day Akim no last episode tungkol sa New Year's resolutions. So, personal yun para sa atin, no? Isa-isa tayo. Marahil mayroong mga New Year's resolution. Pero, alam nyo ba na in a larger scale, no, sa ating gobyerno, may tinatawag din na GAA or General Appropriations Act. Isa itong taunang batas kung saan nakasaad ang budget plan ng ating gobyerno at nakabase din ito sa mga pangangailangan ng iba't ibang ahensya gaya na lamang ng edukasyon. At syempre kasama po natin si Sir Alce para mas mabigyang linaw tayo tungkol dyan maya-maya. Pero bago pa tayo mag-dig deep no, tungkol doon, mas maganda siguro kung mag-reflect muna tayo kung ano ang kalagahan ng edukasyon bilang isang karapatang pantao para sa lahat. So baka makapagbibigay ka ng insight tungkol doon, Akim? Ayan, talaga ako inuna mo dahil Mary na walang pabor-pabor. So, kung titingnan natin sa FGD natin, FGD number 4, ayan, quality education, no? And of course, yung kinakampanya ng Inner Philippines, nasa Facebook page na yon, cover pa ata, education is a human right. Napakahalaga ng edukasyon sa bawat isa sa atin. Hindi ito isang pribilehiyo, kundi karapatan natin. Dahil dito, ang bawat mga bata ay magiging tag nito ang platform ang education para tuparin kung ano ba yung mga pangarap nila, kung ano yung gusto nilang maging sila sa hinaharap, and of course no, mabigyan sila ng magandang buhay. Ang edukasyon din ay 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 sumisimbolo sa mga kabataan bilang isang bituin na siyang yung parang magwi-wish ka tapos tawag nito matutupad ganon. So sa edukasyon no, parang ano yan siya, parang Santa Claus no, kung sa iba pa na i-wish ka na sana matupad ko yung mga pangarap ko eh. Kumbaga, sa pagtupad mo ng pangarap na yun, of course, edukasyon yung tanging paraan, no? Hindi ko naman sinasabi na kasi may mga sabi na, ay, okay lang kahit di ako nakapag-aral, magayaman din ako. Pero tandaan natin, mas lamang pa rin tayo kapag nakapag-aral tayo, kapag nakapagtapos tayo ng ating pag-aral at higit sa lahat, no, magkaroon tayo ng mas magandang kinabukasan at higit sa lahat, no, mababawasan yung poverty rate din sa ating bansa, no. At alam ko may gusto rin i-share si Rhea. Go ahead, Rhea. So, ayun. Thank you, Kuya Akim. So, in addition na lang sa mga sinabi ni Kuya Akim, para sa akin, yung kalagahan ng edukasyon hindi lang ito para sa mga kabataan, kundi sa lahat. Kasi may mga tao kasing dumaan sila sa pagiging bata, hindi naman nila nakuha yung pagiging estudyante ng kabataan nila. So, yung edukasyon is parang building blocks para sa magandang kinabukasan ng isang individual. Kung wala kasing edukasyon, parang hindi naman sinasabi na wala kang magandang future, pero ito ay parang seguridad na in the future na makakamit mo yung mga pangarap. So, how about kay Bean? Ano yung mga insights mo? Okay, so thank you po Ate Rhea. So para po sa akin, napapahalagan nito ang lahat ng uri ng tao. So parang nabibigyan ng kalayaan sa pamamahayag, nagkakaroon ng pagkapantay-pantay sa harap ng batas at naipapamalas ang karapatang magkaroon ng sariling kabuhayan. So parang basically po, isa po itong fundamental na karapatang pantao dahil nabibigyan nito kakayahan at oportunidad ang bawat tao, bawat individual upang magkaroon ng kaalaman, kasanayan at halaga ng kinakailangan upang makilahok sa lipunan. So parang mahalaga ito sa personal na pag-unlad at pag-angat mula sa kahirapan at pagtuguyod ng isang mas makatarungan at pantay na lipunan po sa atin lahat. Yun naman lang po.
Ayun, maraming salamat sa inyong lahat, no? Si Daisy ay nakahabol. Ayun, hello Daisy, naririnig mo ba kami? Yes po, hello po. Ayun, so pinag-uusapan lang namin no, kung ano yung kahalagahan ng edukasyon bilang isang karapatang pantao para sa lahat. Baka may gusto kang idagdag tungkol doon? Sige po. Good afternoon po ulit. Para po sa akin, ang edukasyon po kasi ay isang pangunahing karapatang pantao. Dahil po ito ay nagbibigay daan sa bawat isa na magkaroon po ng mas maliwanag na kinabukasan, maging isang produktibong miyembro ng lipunan at magkaroon po ng pagkakataon para sa personal po na pag-unlad ng bawat isa. At ang pagkakaroon po ng access sa dekalidad po ng edukasyon ay hindi lamang po individual po ang nakikinabang, kundi pati na rin po ang buong komunidad at ang bansa po natin. Itinuturing din po ito isang batayang karapatan ito upang makamit po ang pagkakapantay-pantay at makatarungang lipunan. Yun lang po. Yes, ayun, tamang-tama, Daisy, no? At napakalinaw naman talaga na agree tayo lahat na isa sa mga pinakamahalagang karapatang pantao, no, ay yung karapatan sa edukasyon. At gaya nga ng mga natutunan ko, no, ayon sa mga natutunan ko mula sa iba't ibang seminar tungkol sa UNCRC, at syempre ngayon na ako na din mismo yung naiimbitahan na magsalita tungkol dito, no, ang karapatan natin sa edukasyon, tayo mga kabataan, tinatawag tayo na rights holder. So, tayo yung may hawak ng mga karapatan lalo na sa edukasyon, no? And hindi lamang edukasyon, mayroong mga karapatan to participation, protection, at marami pang iba na mga karapatan. Pero most importantly, yung education. At kung tayo, mga kabataan, yung tinatawag na rights holder, mayroon ding tinatawag na duty bearers. Ito yung mga tao or institusyon na mayroong obligasyon or responsibilidad para itaguyod at respetuhin yung Ayun, parang nagtama ba naghang si Meryl? Tama ba, Rhea? Naghang si Meryl? Ayun, no? Sa- Sorry po mga kakalambag viewers kasi ganyan talaga yung pinaka-problema namin sa kalambag every time may mga episode kami, mga ganito. So, really hope no na maagapan din ito kaagad. And let's go back to the topic, no? Nabanggit nga kanina, no? Responsibilidad, no? Ang tawag nito, ang edukasyon ay parang sinang-ayon natin na isa itong karapatang pantao. Hindi lamang ito na isa batas, kundi kumbaga responsibilidad natin dahil ito'y karapatan na maibigay sa bawat bata sa ating mundo. At dahil dyan, kasi sa atin, no, sa inyong pananaw ba, kasi may mga iba't iba tayong pananaw, no, ano nga ba ang ibig sabihin ng obligasyon ng Estado na tiyak ang karapatan sa edukasyon, no? So, paano din naman natin ito, tawag nito, paano din naman natin masisiguro na matutupad ng gobyerno ang mga obligasyong ito? Ikaw, Rhea, mauna. Rhea? Kuya, kuya akin, pwede po ulit kasi naglalagpas din kanina. Ayan. Ayun, no? Ayun, no? Ulitin natin. Sa iyong pananaw ba, Rhea, ano ang ibig sabihin ng obligasyon ng Estado na tiyak ang karapatan sa edukasyon, no? At sa tingin natin, paano ba masisiguro na matutupad ng gobyerno ang obligasyong ito? So, ayun. Parang complicated yung need ng deeper understanding. So, yung gobyerno is maraming obligasyon, lalong-lalo na sa edukasyon. 'Di ba? Marami silang mga projects, mga advocacies na gustong uh, maging parang gusto lang maging ipatupad sa iba't ibang schools, iba't ibang LGUs. So para ma-make sure natin na talagang ginagampanan nila yung mga ano tawag ito, yung mga gampanin nila. Syempre may mga officials and may mga taong may authority para sa mga ganyan. Pero as a student naman, kung ilalagay ko yung sarili ko bilang student, parang nakikinig kasi ako noon, yung high school pa ako, yung mga ginagawang hakbang, yung iba't ibang
programs or mga advocacies para sa isang layunin. Nakikita ko yung progress and yung talagang parang gusto nilang ma-achieve na aim, and yun yung yung product na pinapakita nila. Ayun. Ayun, maraming salamat Rhea, no? Kasi nga, sa mga education schools, no? Meron silang mga PAPI program para suportahan yung mga bata na nag-aaral, ganon, para walang nagugutom. May isa yun sa mga programa rin na ng ibang mga eskwelahan para tugunan din yung edukasyon ng ating mga bata. Kasi nga, di ba, no? Di sila makapag-aral ng maayos kapag kumakalam yung sikmura niya. Tama din yun, Rhea. Sige. Proceed tayo kay Levin. Hi sa'yo, Levin. Okay, so hello. Thank you po, Kuya Akim. So, para po sa akin, I believe na nangangahulugan po ito na responsibilidad ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad, inklusibo at abot kayang edukasyon para sa lahat po ng mamamayan. Ano man po ang kanilang kasarian, estado, o kalagayan po sa buhay. So, kabilang dito ang paglaan ng sapat na pondo, pagpapabuti ng pasilidad at pagsasanay ng mga guro at pagbibigay rin ng pantay na oportunidad sa lahat ng mga mag-aaral tulad ko po. So, yun lang So, naman po. talaga yung pagsasanay talaga ng mga guro, especially ngayon na parang yung curriculum natin umiiba, no? Nauna yung K-12, tapos meron na naman matatag, then ngayon na naman parang may iba na naman. And even sa pag-switching din na dati, we are just relying yung sa mga visual aids, IMs, gano'n na mga visual aids, yung Max. Pero ngayon may technology na, so kailangan din ng mga training sa mga teacher ukol doon, no? And of course, sana mabigyan din sila ng budget para doon, of course. Sige, ikaw naman, Yes, Daisy. Day. Sige, Daisy. Thank you po. Dagdag ko lang po sa sinabi ni Levin po. Itong po ay nangangahulugang responsibilidad na makapagbigay po ng libre, makatarungan at dekalidad nga po na na edukasyon sa lahat ng mamayan. Ano nga po yung katayuan nila sa buhay. Upang masiguro po ito, kailangan magsagawa ng gobyerno ng aksyon tulad nga po ng pagpapalakas ng infrastruktura ng paaralan at pagtaas po ng sahod ng ating mga guro at pagpapabuti po ng curriculum nga po. Bilang mga kabataan po, siguro po ang maaari natin itong isulong ang transparency, magsagawa po ng mga proyekto, magpapataas po ng kamalayan ng bawat isa at makipag-ugnayan po sa mga ahensya ng gobyerno upang matiyak po ang pagpatupad po ng legislasyong ito. Ayan, thank you so much, Daisy. No? Kasi kung babalikan natin dito sa Kidapawan, no, niyanig tayo ng lindol. Alam naman natin yung ilang mga schools dito ay na-damage. And last year ata, o last year, may narinig ko coming from the teachers, no, na nasa doon sa mga school, lalo sa mga rural areas, no, ilan sa mga schools pa rin daw ay hindi pa rin doon nare-repair. Hindi pa napapalitan, no, so sad, tawag dito, nakakalungkot isipin na ang tagal na, 2019 din hanggang ngayon, wala pa ring action tungkol doon. And kawawa din naman yung mga bata na mag-aaral na doon pa rin sa PLS. And of course, the experience ko mag-PLS temporary learning shelter, at mahirap mag-aral doon. No, kasi nga, nasa room ka, kabila may maingay. So, ganun, parang hindi quality yung education na nare-receive ko. So, go back to you, Day Mary, no? Kasi alam ko may gusto ka talagang sabihin. Yes, Day Akim. Actually, in addition lang doon sa sinasabi mo na TLS, tama ba, Day Akim? Oo, temporary learning shelters ay nung ang hindi ko din makalimutan na experience, no, kasi nung elementary sa isa akong private institution, so kami nagpro-provide ng books namin ganun. Pagdating ng high school, nag-transfer ako sa isang public school, and isa sa na notice ko talaga na kaibahan ay yung kakulangan sa learning materials, lalo na ng books, kasi naaalala ko sa isang libro nagshi-share kami 4 or 5 na classmates. So, alam mo yun, mahirap siya or talagang evident yung kakulangan natin sa mga materials. And ayun, maganda talaga na i-review natin kasi may budget naman tayo, pero bakit nagkukulang pa rin pagdating sa mga schools, no, ng mga infrastructures kabilang na, at saka yung mga materials nga na sinasabi ko. And talagang nakakaapekto ito kasi paano na lang kung yung 5 yun gusto mag-aral ng sabay-sabay, 'di ba? Alangan naman hatiin mo yung libro na isa. So, mas maganda talaga na
lahat na bibigyan or na provide no isa-isa. So ayun, at actually nga, no, isa sa obligasyon para magkaroon o matiyak natin na may maayos na edukasyon ay yung obligasyon na may maayos, sapat at tamang budget na kanina pa natin nababanggit. So, kaya nga tayo ay nag-imbita ng isang panauhin para mas mabigyang linaw tayo tungkol dito. Isang eksperto pagdating sa budget, no, para matulungan tayo maintindihan ang tungkol dito. So, hello Sir Alce, magandang hapon po muli. Baka pwede mo po kaming bigyan ng insights tungkol sa topic natin. Yeah, magandang hapon muli, no, sa ating lahat. May patungkol sa budget, no, para sa edukasyon. Bago tayo dumako doon, ay gusto ko lang kayong nabanggit din natin, no, yung obligasyon ng Estado patungkol sa edukasyon. At isang mahalagang ano kasi ito dyan, no, component o mahalaga kasi hindi natin balikan yung mga tratado, treaties, no, o kasunduan na pinapasukan ng ating gobyerno patungkol sa iba't ibang klase ng karapatan. So dito, pinapakita natin ang karapatan. So ito ay UN Convention on the Rights of the Child. So ito ay ang convention sa mga karapatan ng bata. At makikita natin dito na sinasabi sa Article 4 at ito actually yung general measures of implementation. Sinasabi na yung mga state parties, no, na nakalahok, no, doon o lumagda dito sa treaty na ito ay dapat mag-undertake ng mga measures to the maximum extent of their available resources. No? So talagang hinahammer down dito yung yung need ng state obligation in terms of financing for the rights of children, no? At syempre kasama diyan sa mga karapatan na iyan ay yung karapatan ng edukasyon. Nakita ito, education, rest and play. So nandiyan din yung ibang mga karapatan, participation, health, no? Relationships care, special support. At nangyayari kasi nga lang sa atin ngayon, nagkakaroon ng underspending o underbudgeting kung saan nagkakaroon nga ng mga lack of programs or lack of funds for implementation of programs for children, no? At pagdating naman sa sinasabi dito na yung UNCRC, no, na mga estado na nag-ratify ng UNCRC ay may obligasyon na talagang i-realize, no, bigyan ng kaganapan, no, ang mga karapatang ito ng mga bata. At syempre kasama doon yung SDGs nga nabanggit nyo nga kanina, nandun yung SDG 4 patungkol sa quality education. At syempre yan ay nakaangkla na rin o nakalagay doon sa ating Philippine Development Plan, no? 2023-2028. At doon sa convention, nabanggit nga natin kanina, yung Convention on the Rights of the Child, yung isang pillar po nga po dyan ay yung right to development, kung saan nandyan po nakalaga yung right to education. Yan. So lahat yan ay nilagdaan ng ating pamahalaan o binalangkas ng ating pamahalaan para yun na maging plano para sa pagpapatupad ng mga karapatang pambata kasama ang edukasyon. At syempre meron din mga plans for children. Ito yung mga long-term plan like Child 21. At saka syempre, ito na pala, meron na palang fourth National Plan of Action for the 2023-2028. At yan ay binalangkas ng ating Council for the Welfare of Children, no, among other agencies din. So yan yung mga, kumbaga, yan yung mga pangako, no, o yung mga plano na talagang nilahukan at saka mga treaties din, no, na pinasukan ng ating gobyerno patungkol sa karapatan ng bata dahil ang karapatan ng edukasyon ay isang karapatan ng pambata. Syempre, human rights din yun. So yun. So at yun yun. At dahil doon nga yung ating mga rights duty bearers, no, ng ating gobyerno ay may obligasyon nga na tuparin ng mga ito sa pamamagitan syempre ng national budget dahil nga maximum extent of available resources. Ayan. So yun po. Ngayon, maraming salamat po Sir Alcen, no. Talaga namang talagang obligado yung ating nation or yung
state, no, na itaguyod yung karapatan ng mga kabataan or ng mga mamamayan sa edukasyon. Ngayon naman, dahil pinag-uusapan po natin yung budget at gaya po ng nasabi kanina na lumabas na po ang approved GAA or General Appropriations Act 2025. So, kumusta po kaya ito, lalo na po yung budget pagdating sa education? Yung patungkol naman sa ating budget for education, papakita din natin yung ibang mga rito, mga datos na galing din sa ating pamahalaan. Ito naman sa ito muna dahil ito ay i-compare na rin natin sa mga nakaraang taon. So merong naman meron namang incremental increase meron ding increase na nangyayari sa ating budget para sa education. Basically ito po ay DepEd budget So yung Department of Education budget mula 533 billion ng 2020 ay umakyat nga ito hanggang nasa 793 billion ng 2025. Pero ito propose pa lang po ito, mamaya natin papakita yung GAA. Ito yung kasi batas na. Itong NEP, pag sinabi lang NEP, yan ay yung budget na pinropose o minungkahi pa lamang ng bating executive department ng ehekutibo. At yan ay ito yung itong panahon na ito ay tinatalakay pa lamang sa Kongreso ang ating pambansang budget. Ang problema nga lang ay syempre dahil kahit na merong natural increase ang ating national budget from 12 at saka ito yung growth rate nga lang niya 15%, 2%, 11%, or 4.1% yung 2025 as against 2020. Yung kasi ito yung standard ng spending for education sana ng gobyerno ay between 4 to 6% ng ating gross domestic product Yun yung sinasabi natin na standard between 4 to 6%. Pero at makikita nga dito yung kulay pula yung parang yung eraser sa baba Yun yung percentage to GDP nominal ay hindi pa tayo umaabot kahit dun sa 4% na minimum na spending ng government by GDP o ng gross domestic product. Kaya kailangan pa rin talaga, kumbaga, makikita natin na underspending pa rin under budgeted pa din ang ating at least yung Department of Education budget. Ayun po. So, doon naman po sa ating GAA na dumako tayo naman doon sa ating approved na budget ng ating GAA na. Pag sa amin GAA na po yung naisabatas na ng budget at naipasa po ang bating pambansang budget noong December 30. So, Rizal Day po yun. At ito po yung kabuuan ng ating DepEd budget kasama yung mga attached agencies. So, yun sa Office of the Secretary, ang budget po ay 750 naging 734 billion ng 2025 GAA at yan ay nagkakabuo na 2.6 or 3% na increase between 2025 and 2024. At syempre ECCD Council po o yung Early Childhood Care and Development Council ay nandyan din, kasama din ang National Academy for Sports, National Book Development Board, National Children's Television. Yung National Museum ay mayroong 1.4 billion na budget at ay 1.5 na pala, 1.569 billion ng 2025 GAA at Philippines School of the Arts 150 million. So ang kabuuan dahil nga yung ibang mga attached agencies hindi man maliit pero yung share nila sa kabuuang DepEd budget ay maliit lamang, makikita natin na yung share ng ating Office of the Secretary kasi nandiyan naman nakalagak din halos lahat ng budget patungkol sa edukasyon ay halos 100% na nga kung tutuusin at meron lang at wala pang 1% actually yung budget para sa ibang mga attached agencies ng DepEd. Ayan po. So ang kabuuan po ngayon 2025 budget ay 737 billion pesos na. Noong kita niyo po rito 783 o 93 billion yung proposed pa lang po ito, mungkahing budget pa lamang ang
pinal na budget po na pinasa noong sa ating General Appropriations Act ay 737 billion pesos. Kasama na rin dyan yung ibang mga attached agencies. Ayan. So ito, sunod ko na lang din siguro yung by expense class. Pag sinabing expense class po, ayan po yung kung paano yung gamit no, ng ating budget, yung klase ng gamit ng budget natin. No? At kung makita po ninyo yung personal services o personal expenses ay 74, so halos 3/4 ng ating budget for DepEd ay nasa personal services. So kalakhan po niyan actually ay nasa budget no para dun sa mga sweldo ng mga sweldo at benefits no ng ating mga kagruan. At syempre po yung 21% sa maintenance and other operating expenses MOE, yan po nandiyan na po actually yung mga budget para sa programa na talaga no ng DepEd. At syempre po yung budget para sa construction, repair, maintenance po at mga equipment din no ng ating department agawaran ng edukasyon ay yan po yung capital outlay na nagkaka ano po ng 5% no ng pambansang budget. Ayan po. Tutuloy ko na ba ito or ano muna? So ito muna tuloy ko na lang din yung budget for sa mga regular programs no and projects. Nandyan po actually yung general administration and support 3%, support to operations 2%, no? Education policy development program ay mayroong 12 billion. Tapos po yung basic education inputs program ay merong 86 billion. Nandyan po nakalagak ang budget for basic education facilities at saka yung computerization program. Tsaka yung ano dito rin actually yung sinasabi natin kanina yung textbooks and other instructional materials. Dyan po rin nakalagak ang budget sa basic education inputs. Syempre yung inclusive education program 6.1 billion. Actually hindi ko na nalagay yung percentage niyan dahil wala pa actually 1% no ang share ng inclusive education program sa kabuuang budget no ng DepEd Office of the Secretary. And then of course po yung kalaghan ng budget ay nakalagak talaga yan sa support to schools and learners program. Nandiyan yung mga operations of schools. Budget natin mula sa K to 12. So mula kindergarten hanggang senior high school. Kaya po 600 billion ang budget po niyan. Tapos sumunod yung Education Human Resource Development Program, 2.2 billion o 2.3 billion. Tapos meron pong locally funded project na e-learning in public schools sa 1.5 billion. Baka maganda yung bantayan yan. And of course, yung foreign assisted project po, ito po ay funded by loan, no? Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project, no? 500 million. So yan po ang kabuuan ng ating 2025 national budget. Ayan po. Maraming salamat po sa detalyado na explanation na yun, Day Akim. Ayun, maraming salamat. Talaga napaka-detail and parang naka-breakdown talaga ano no kaya gusto rin natin malaman no hindi lamang sa atin hindi lamang kayo sa ate kundi sa ating lahat na rin sa mga kabataan na so nakita natin kanina yung mga programs no yung mga about programs na tawag nito na ano nga tawag nito ba yung about programs ng ano ng education sectors na ipinapatupad sa ating of course sa ating education sector na rin. So para ba sa inyo ano nga may mga programa na pinondohan sa 2025 doon sa 2025 budget na importante na sa tingin natin no ay mahalaga pero may kakulangan pa. May mga ganun ba yung may mga programs na na budgetan. Pero sige. Actually ito nga nabanggit ko to kanina kasi ito yung ano no atado no or pagkaka-breakdown ng ating budget no for DepEd. Nabanggit natin kanina dahil 'di ba may kakulangan din pa doon sa budget no doon sa inclusive education program. Actually nandiyan ang budget for yung special needs education, yung madrasa education, yung indigenous peoples education program, multi-grade education. So nandiyan yan yung 6 billion, no? Tsaka yung tawag dito, yung flexible learning options. So diyan po yan nakalagak at kung titignan pa actually yung detalye, no? Ito medyo inano ko siya, medyo binreakdown ko pa talaga yung talagang by program, activity and projects.
makita natin dito na although may increase nga na nangyari mula dun sa mungkahi papunta dun sa naipasang batas. So from the proposed to the GAA, halimbawa dito sa Indigenous Peoples Education, may 74 naging 154, so 80 billion yung increase. Sa madrasa, 98 billion yung increase. Special needs education, no, ay 200 billion, no, ang increase. Million ang increase. Ay syempre, kung titingnan natin sa kabuuan ng budget ng edukasyon ay maliit pa rin dahil wala 1% pa ng budget, ng total budget ng education ay nakalagak sa inclusive education. So wala pang 1% 'yon. So 'yon. Although meron tayong kumbaga meron tayong gains ulit itong learning materials for learners with disabilities. Ito ay special provision at naibigay sa atin muli yung 100 million. Kasi dati yan, parang 2 taon na hindi yan binigay sa atin. Although yan ay budget na ating pinush talaga nung galing ito sa ating education at saka persons with disabilities cluster, yung 100 million para po sa learning materials. Talagang kumbaga, may nuance, mayroong context talaga na talagang sa individual constituency ng mga learners with disabilities. Ayan. So yun po. At syempre, meron ding parte pa na budget, mga 40 billion yan. Ito yon, no? Na nakaalagak doon po sa ating GASPE program o yung voucher program. Ayan. I think Ayun, thank you so much. Akim, no, based dito sa pinakita ni Sir Alce sa atin, medyo concerning yung pag-decrease sa mga computerization program sa tingin ko. Kasi Yeah. tayo ay 21st century learners at talaga namang yung pacing ng technology pa-advance ng pa-advance. So, dapat mabigyan ito ng pansin or mas mabigyan ng priority, no, na maka-keep up tayo lalo na sa Philippines, no, pagdating sa technology, paano ito gamitin, no, para ma-leverage yung ating education. So, yun yung tingin ko Tama. para sa akin na importante o mahalaga, pero may kulang pa at base nga dito, no, talagang binawasan pa. Ikaw, Levin, baka may maidagdag ka tungkol dito. Naka-alarm rin po yung sa basic education facilities kasi para sa akin po isa sa mga mahalagang ngunit hindi masyadong kulang yung pondo is yung school infrastructure mga programs. So bagamat may pondo po ito para sa akin ay ang pagpapagawa ng mga bagong silid-aralan at pag-ayos ng mga nasira o hindi sapat upang tugunan ang lahat ng kakulangan na mga paaralan. So lalo na sa mga liblib na lugar, halimbawa maraming hindi ligtas na silid-aralan no, habang ang iba naman ay gumagamit ng mga tent bilang pansamantalang classroom. So parang naka-alarm po yun sa akin as a student po. So yan, Ayan. 3 klase ng programs, activities and projects ang nabawasan ng husto. Yan nga ay yung computerization program, halos 10 billion, no, yung naibawas, no, mula sa proposed hanggang mula sa proposed papuntang GAA, 10 billion halos. Tama, yung basic education facilities, 1.3. And actually, pati nga yung new school personnel positions ay 1.7 billion ang binaba. Actually, dyan manggagaling yung mga new schools position, teaching position, both teaching and non-teaching. Pero syempre, mas marami pa rin mga teaching positions ay nabawasan, kumbaga, dito sa budget na ito. Sige po. Sige, bago ako sumagot po, si Daisy po muna. Daisy? Wala ba si Daisy o si... Naka-mute si Daisy ata. Si Daisy ata. Sige, go ahead, Daisy. Siguro po may kakulangan pa po ay may mga programa po sa edukasyon tulad nga po ng scholarship programs. Yun po, pagpapabuti nga po ng mga ating paaralan at yung pagsuporta po talaga sa ating mga guro. Gaya nga po ng sinabi kanina ni Levin, dun nga po sa mga liblib na lugar. At yung mga programa tulad din po sa mga distance learning po, lalo na po sa mga lugar na may mga limitadong access po sa internet at pagkakaroon po ng mas maraming resource materials ay mahalaga ngunit maaaring kulang po sa pasapondo po at sa implementasyon. Yun po.
Ayun, maraming salamat. Sige, ikaw, Rhea. Para sa akin naman, parang alarming yung sa part na, same kami natin Mary sa computerization. Tama ba, Ate Mary? Yes. Computerization. Kasi tayo ay talagang, the world is talagang moving faster than ever. So parang alarming siya kung hindi natin pagtutugunan ng pansin yung patungkol sa computers natin. Kasi may mga subjects tayo na talagang nag-rely sa kayahan ng computer. And hindi lang sa mga students, pati na din sa mga faculties and staffs natin every institution. So need na parang parang nakakapukaw ng nakakapukaw siya kapag nakita ko yung pag-decrease ng yung proposed budget at sa talaga yung GA na yung budget na, 'di ba? Kasi yung mga estudyante ngayon is more on computerized na po yung mga yung pag-study nila, yung mga projects nila, and of course, especially yung mga students na specialized sa computer, yung inline sa computer, yung let's just say yung strand nila or special program na kinabibilangan nila. And idadagdag ko lang Day Akim no na I think hindi lang siya during nag-aaral tayo na nakaka-benefit tayo, but even kapag naging professional na tayo, kasi halos lahat ng mga workplace ngayon, talagang computerized na yung mga system. So, importante na students pa lang tayo, bihasa na tayo pagdating sa technology, kasi yun din naman yung gagamitin natin in our careers in the future. So, stepping stone talaga if estudyante pa lang tayo, marunong na tayo gumamit or mag-keep up sa technology na talagang improving and improving as time goes Ayun. by. Ayun, thank you so much, Dino. Dagdag ko lang din doon. Kasi, siyempre, we future educators, no, our goal in 2024, this 21st century is to produce a globally competitive professionals. Yes. So how can you produce this kind of individuals, this kind of professionals, if kulang yung mga materials natin, kulang yung mga computerization gamit natin, o kung meron man, sige, yung laptops na mga hang, ganon. Sorry ha, but this is my own experience ha, kasi nakagamit din ako one time, no? Mga ilang lang, naka-MR sa akin, kasi nga, dati student din ako, naka-MR sa akin, of course. Siyempre, kailangan na extra care yun. May nagsabi na, ay baka ganyan talaga yan yung laptop na ganun na brand. I don't want to mention na brand, no, na bukas makalawa, nagahang na. So, ganun. Oo. Pangalawa dun sa facilities na-explain naman din ni tawag nito ni Levin, pagdating dun sa newly ito yung parang dun sa newly position ng mga school personnels, no, especially dun sa teaching ha, no, sige, ganito yan, napakahirap kasi na kapag PLE major ka, pagdating mo sa 12 pinaturo ka ng science, kasi nga kulang yung mga teachers sa pagdating sa ganitong major, ganon, kulang sa mga ito, ganyan. Although, yes, napakarami namang teachers na gumaduate. Ang daming education na gumagraduate every year. So, kaya hindi ako naniniwala sa balita na kulang yung mga teachers natin. Ang daming teachers. Sadyang mataas talaga yung competition pagdating sa hiring. No, ngayon dati nga, no? Kung mataas yung grades mo, may points pa. Pero sa narinig ko ngayon, kailangan may master's degree ka na bago ka i-hire. Oh, actually, okay lang naman doon. Pero yung liitan yung budget, tapos sasabihin natin na kakulangan yung mga personnels natin, ang dami tayong magagaling na mga personnels. Marami tayong magagaling na teachers sa ating bansa. Dahil nga sa kakulangan ng opportunity, no? Dahil nga daw sa slot, item. Yung iba lumuluwas ng Thailand, lumuluwas ng ibang bansa para doon na magturo. Yung mga yung magagaling yun sila, no? Samantalang dito, no, for example, TLE ka, nagtuturo ka ng science, TLE ka, nagtuturo ka ng math. Siyempre, hindi inline sa major na yung tinuturo. So, mahirap siya mag-a-adjust na naman. And pag may bagong curriculum na naman, another seminars ulit, another na naman ulit. So, parang I think sa curriculum din natin, no? Siguro kasi, napansin ko rin, no, hindi pa natin masyado na test yung K-12
kung effective ba o hindi kasi wala pa namang gumraduate. Ilan pa naman yung gumraduate? Actually, pang fourth batch pa kami. Pero may matatag na naman. Sa leto naman nito, matatag na naman yung ano namin, talagang pagtutuunan. And of course, sana naman no, na maging stick, maging ano talaga yung ating, of course, education sectors pagdating sa curriculum din, and as well as to sa mga personnels no, na may capable naman, kailangan talaga natin na mag-hire ng mga professionals na yung enough teachers na magtuturo ng mga subjects na inline sa kanilang major. Kasi nga nag-aaral tayo, may major tayo, kasi yun ituturo natin. Eh pagdating sa field, iba yung ituturo. So, flexible learning. Yes, hindi ako sangayon sa flexible learning ha. Okay, masyado yun siya. Especially sa mga teachers, flexible teaching din yun na kapag ganun. Pero wag naman natin na i-culture siya na dapat ganito na lang, dapat ganito kasi ganito dati. So, I think, kailangan natin ng changes, ganon. So, nandito pa ba si Meryl? No? Dito pa ba si Meryl? So, ayan. So, tuloy tayo sa laban. So, Sir Alce, no? So, bilang senior budget specialist po, sa inyo po bang pananaw, ano ang mga pangunahing aspeto ng 2025 Department of Education budget allocation na dapat pagtuunan ng pansin? Saan ba tayo doon pwedeng pagtuunan natin ng pansin pagdating doon sa budget? Ako, nabanggit ko na kanina yung inclusive education program. Kasi kung makita nyo nga kanina, no, yung wala pa nga 1%, no, ng budget ay napunta sa inclusive education program. At tayo din sa INET, actually, ating ating binibigyan ng pansin, actually. Dapat ang mabigyan ng prioridad din sa budget sa edukasyon ay yung mga marginalized, excluded at vulnerable, no, pagdating sa edukasyon. Yon din At syempre meron ding isa pang budget na mahalaga rin na i-push ay yung budget din for child protection. Protection ng mga bata mula sa abuso, no? At syempre budget din, no, para sa mental health, no, ng ating mga estudyante. Although may batas na diyan, mental health law, pero kailangan natin ng mas syempre ng programa, kailangan ng programa, at syempre anong kaakibat na budget, no, para dito sa ating DepEd, para din sa ating mga estudyante, para available na yan, no? Kumbaga may mental health program na, mental health services available, o child protection services available sa mga eskwelahan mismo. Ayan. Ayun. No, thank you so much po, Sir Alce. No? So, ano naman kaya, Sir Alce, yung mga hakbang no, na dapat ginagawa o gagawin no upang masiguro na ang pondo para sa mga sa DepEd ay magamit o ginagamit ng masdo at epektibo? Ayun, oo. Actually, makikita natin yan. Tayo, no? Tayo bilang mga estudyante or tayo bilang mga mamamayan, ang gusto kong i-point out dito yung pakikilahok, no, sa budget, no? Sa budget sa education, no. Siguro pwede kong i-share yung slide na ito, no? Pagdating sa education sa sa budget advocacy work ng Social Watch at saka ng INET, no. Tayo talaga nakikilahok, no, sa lahat na aspekto ng budget process. So mula budget preparation, paghahanda ng budget, no. Ito, sige, paliwanagin natin muna budget preparation. So nagkipag-coordinate tayo, nagkipag-meeting tayo sa mga opisina, no, sa mga key offices. Tayo yung bibigay ng proposal, tayo nag-info campaigns, ganyan, no. At syempre, yun yung ating tinatahak na daan para doon pa lang mismo sa pagbabalangkas ng budget proposal ng mga ahensya ay nakapasok na yung ating mga proposals naman from the sector, no? At syempre pagdating naman sa budget legislation, sa batas na ng budget, sa ang ini-engage naman natin dito, actually dito ay DepEd yan. So basically DepEd ang ini-engage natin dito sa budget preparation. At pagdating naman sa budget legislation, ang atin ang ini-engage naman dyan ay yung House of Representatives at syempre, tsaka yung Senado, no? Dito naman, syempre, tayo din ang bibigay tayo ng mga briefers, proposals din, or briefings, no, sa mga kongresista at mga senador o mga staff nila. At sinasabi natin ano yung issue, no? Ano ba yung issue natin sa education?
ano ba yung kulang, ano ba yung kailangan bigyan pa ng pansin. Yun, no? So yung kailangan, yun ang mga ginagawa natin. At syempre, bibigay tayo ng proposal, budget proposal, alternative budget proposal sa mga ano natin, proposal, mga programa na ating ina-advocate sa ating sektor, no? At syempre, tayo din naman pagka naipasa na natin 'yan ay atin namang pinag-aaralan, minomonitor natin. Syempre, kumbaga, kung meron tayong gains, 'di ba? Halimbawa, meron tayong naipanalo mga budget Mm-mm. sa level ng ng Kongreso, no? Both houses na 'yan, pag sa Kongreso, House at Senate na 'yan, ay binabantayan natin, no? Hanggang sa 'yan ay mapasa sa DGAA at syempre doon naman sa budget execution, no? So ibig sabihin, pag pinatupad na ng mga key offices yung kanilang mga budget, pumupunta na tayo mismo doon sa mga program offices sa DepEd or sa kung national muna ito, no? Sa DepEd, pumupunta tayo diyan. And pagdating naman sa local, syempre meron din tayong tinatawag na Special Education Fund at Mm-mm. kung saan naman ay yan po ay binabalangkas ng local school board, no? Mm-mm. Binubuo yan actually ng mga division superintendent, no? Syempre sa local din yung ating mayor or governor ganyan. So, yung mahalaga makipag-engage actually dun sa local school board, no? Sa local po ito. Mahalaga yan. At dun Mm-mm. din, halos ganyan din ang proseso. Ibababa mo lang sa local, mula Mm-mm. sa preparation ng budget, no? Hanggang sa pagpapasa ng budget. Although yung ibang proseso, although may ibang proseso yun sa local, sa Special Education Fund, pero halos ganun din pa rin naman. So, magpo-propose tayo, o sila, no? And then pagka na-i-approve na, no? Yung budget, ay ipapatupad na. At doon din naman tayo pwedeng makilahok din sa monitoring ng mga ating mga gains, kumbaga, ano. And syempre, pagdating din sa sa schools naman, no? Sa schools, pagkakaalam ko sa schools, ay meron din kasing school MOE, no? Na Oo. hawak ng mga principal. Ayun, pwede nyo rin actually lumahok doon at magtanong kung paano yung paano yung open o paano yung opening para sa inyong participation at para syempre para medyo magiging informed din, no? Student informed or youth informed, child informed yung ating mga budget, no, pagdating naman sa school level. Ayan. So yan, tayo nakikilahok din tayo halimbawa sa open government partnership, no? At saka syempre gumagawa rin tayo ng mga briefing like tayo budget series. Halimbawa nung panahon ng pandemic ay tayo nakipag-briefing gamit ang online platform like Zoom, no? Para i-push yung ating mga alternative budget proposals. And syempre, yung ating pong Abi Orange Book, no? Syempre, yan yung proposal, yan yung aspekto ng proposal natin. Diyan natin nilalagay o kino-consolidate natin diyan yung mga proposals sa iba't ibang cluster. Syempre, of course, kasama ang education cluster, no? So, yun po ang mga ano doon. Yeah. Ayun, maraming salamat po Sir Alce. No, nabanggit mo kanina po yung tungkol sa monitoring po. So, gusto po rin po namin malaman Sir Alce, if Yeah. importante din po ba yung monitoring at evaluation o yung M&E ng mga project at gastos? Importante rin pa po yan siya? Syempre naman, mahalaga ang M&E, no? Syempre yung ginagawa ng ating mga ahensya, kasi may mga M&E division din o units ang ating mga ahensya. So including ano na rin yan, ano? Including yung ating DepEd. So ang gusto ko lang ipakita ngayon kasi ay ito. Ayan. So doon kasi sa General Comment 19 doon sa ng ating UN Convention on the Rights of the Child. Mahalagang makita yung budgeting standards o indicators na binagamit para makita o maanalisa yung kasapatan, no, ng ating budget for in this case education in terms of equitable ba ito. Pag sinabi equitable, binibigyan natin ba ng prioridad yung mga poorest and most excluded, no? Ito ba ay mas nakaka-achieve ba ng equality? Kaya nabanggit ko nga kanina, doon sa presentation, nakita nyo, di ba? Wala pang 1% yung budget ng inclusive education. Diba?
So, yon, no? Itong mga standards nito, like effective ba ito? Sabihin, kung ano yung plinano, na-implement ba yon? No? Efficient ba? Ibig sabihin, pag efficient, wala bang hidden items dito? Ibig sabihin, kung ano yung purpose na inilagak dun sa budget item na yun, ay yun lamang din talaga paggagamitan ng budget, no? Sustainable ba ang budget, no? Does the budget ensure, no, na may sustained funding? Ibig sabihin, syempre may sustained funding dahil nga ito ay binabudgetan ng ating general fund, no, ng ating pambansang budget. So may sustainability naman. And transparent ba ito? Ibig sabihin, ito yung nabanggit nyo rin to kanina sa discussion ninyo, sa inyong mga sa suggestion kanina, na kailangan transparent, no, ang ating pambansang budget actually, no. Dapat nakikita na publiko, tayong lahat nakikita natin para na ano natin, no, nakikita natin na talaga bang ito ay talaga bang natatanggap natin yung mga programa, talaga may epekto ba sa atin? Dahil kayo syempre ang end user basically ng mga education services, di ba? So yung mga ano diyan, yung mga programa, yung mga serbisyo ng ating gobyerno or ng DepEd in terms of DepEd, syempre yung mga basic education input, support to learners, no, ay talaga bang naipapatupad. At syempre kakabit ng ang transparency, syempre accountability, no? Syempre dapat may pananagutan ang ating pamahalaan or DepEd in this case, na dapat syempre dahil sila yung duty bearers, talagang dapat talagang kung ano yung kanilang binudget, dapat yun din ang nagagastos, no? Although syempre tayo naman yung participation aspect naman, syempre Yes. diyan naman tayo pumapasok, no? Na dapat hindi lang yung perspektibo ng gobyerno ang na isasama, kundi Mm. pag-post pati syempre pati yung sa mga estudyante mismo, sa mga teachers mismo, no? Para yung budget ng education ay ano yan, ay lahat ng stakeholders ay talagang mayroong input doon sa budget for education. At hindi lamang syempre yung mga ating mga nasa mga DepEd partners, no? So Yes yun. po. So mga yan, nabanggit lang din natin yun dahil mahalaga actually yung mga indicators yun for M&E. No, pero syempre may ginagawang M&E ang ating gobyerno, M&E units, pero tayo din siguro, no, in terms of pero syempre depende rin yan sa capacity. Siyempre malagang factor ng capacity. So, syempre in terms of human resources, sino yung gagawa ng 'di ba, noong monitoring, syempre yun ay malagang aspekto din, ano. So, yung mga ganun dapat isaalang-alang din, no, bago talaga tayo mag-push na mag-monitor ng pero at the minimum, nabanggit ko nga kanina, pag-monitor ng budget. Siyempre, pwede nyo i-monitor agad yung budget ng DepEd dahil naka-post naman yan sa DBM website, di ba? And then pag nakuha nyo na yung mga datos doon, kasi meron din school level, kasi makikita nyo dyan, lalo na sa operations of schools, medyo nag-lecture na ako, no? Meron dyan budget item na per school, makikita nyo. So ito, may budget pala yung school. So pwede nyo na lapitan actually dyan si principal, sa school MOE ninyo, ganyan, kung paano makilahok doon sa pag-budget, no, ng eskwelahan. Mm. So yon, mahalagang first step talaga yung budget ng education na naka-post sa ating DBM website. And then saka ninyo i-engage actually din yung ating mga ahensya. Pero syempre, bago tayo mag-engage, syempre mag-capacitate din tayo kung paano mag-engage, paano mag-advocate sa budget process. Dahil mahalagang tayo, handa rin tayo talaga na lumarga, kumbaga, no, lumarga, pumunta sa mga program offices para sila ikausapin. Ito po yung budget proposal po namin, no? Kailangan handa rin tayo, no? Technically, of course, may technical aspect ang budget, syempre, no? Syempre sa sektor natin dapat i-push natin yung ating agenda, no? And syempre naka assist naman ang INET at Social Watch din, no, in terms of kung saan yung mga technical aspects na yan, no? Ang mahalaga syempre sa inyo, alam niyo yung ano niyo, yung inyong issue, alam niyo yung mga pangangailangan niyo, alam niyo yung solusyon, at yun ang pwedeng i-operationalize natin later on kung paano siya i-translate sa national budget o sa local budget, no, sa special education fund, no, local school board budget or sa school level budget. Ayan. Ayan, thank you so much, sir, no? So, agree ka ba doon, Meryl? Hindi po si Meryl. Yes, syempre agree ako doon at um, talaga naman na tayo bilang mga kabataan, no,
mayroon din talaga tayong role pagdating dito sa budget, no? Importante na makilahok tayo, magkaroon tayo ng pakialam, no? Kasi, ayun nga, no, bilang estudyante talagang complicated siya or talagang complex siya na proseso or like idea na intindihin. Pero hindi naman necessarily dapat intindihin talaga natin lahat-lahat, no? But magkaroon lang tayo ng idea at aware tayo kung ano ang nangyayari pagdating sa budget, saan ito napupunta, ganun-ganun. Kasi actually, sa pagkakalam ko din, yung mga SSG or Mm-mm. SSLG, Supreme Student Learners Government, kung saan once party tayo nung high school pa tayo dahil college na tayo ngayon, ay sa panahon natin nung high school tayo, may budget yung mga SSLG, pero sa pagkakaalam ko ngayon, wala na daw silang budget. At hindi ako sure After kung na ako tama sa akin yun. po, Tama budget ba? talaga. Wala nang budget ata since nagkaroon ng no collection policy, 'di ba nga wala tayong no collection policy. Kumbaga umasa tayo dun sa MOOE na pinaplat ng school, including the special education fund din na mula sa city. That is why kapag may mga budget hearings ba yan, may mga usapin tungkol sa budget, invited talaga si SSLG President para din maka-propose din siya ng kanyang activities, including the budget matrix as well. Go back to the Meryl. Yes. So, ayun, isa lang din yun sa nakakabahala kasi necessary talaga yung budget pagdating ng implementation ng mga activities. So, sa ating level, student leader, so paano tayo mas matutulungan no na i-push yung mga advocacies projects na mga gusto natin gawin kung wala tayong budget. So, ayun, baka may maidadagdag kayo mga kapwa ko kabataan, Daisy? Ano po ulit Ate Mary? Ayun, baka may maidadagdag ka tungkol sa role ng kabataan o mga mag-aaral pagdating sa usaping budget. Okay po. Ang kabataan po, lalo na po tayong mga mag-aaral po, ay may mahalagang papel po talaga sa pagsusuri at pag-audit po sa mga alokasyong pondo po. Ang mag-aaral po o tayo po ay maaari pong magsaliksik, magbigay po ng feedback at magsagawa po ng mga aktibidad po upang mapataas po ang kamalayan hinggil sa tamang paggamit ng mga pondo po sa edukasyon. Kasama na po rito ang pagtutok po sa mga pondo para po sa ating mga guro, pasilidad, sa materyales po sa pang-edukasyon at iba pa pong aspeto na may kinalaman po sa kalidad po ng edukasyon. Yun po. Mm-mm. Okay. Thank you, Daisy. No, baka may maidadagdag din si Rhea. Si Rhea, sige. Go ahead, Rhea. Isang student, ako po ay isang SSLG president noon, yung kalakaran namin kasi aligned din sa no collection policy. So parang mahirap sa part namin na parang maging successful ang isang gusto namin gawin sa school kasi nga yun yung bawal yung mangolekta. And isa sa mga ginagawa namin is nagbibigay kami ng budget proposal para sa gagawin naming program sa, let's just say, sa isang paparating na parang sports fest, ganun. Malayo pa yung talagang activities. Nagpo-propose kami ng budget para kahit sa ganun, kahit may mga kawalayan sa throughout the journey is marami kaming magagawa kung hindi siya kunan sa MOOE, ganun. Kasi mahirap kasi kapag pupunta ka doon sa pondo ng para marami kang kahati kasi maraming gustong gawin yung mga teachers natin, yung mga faculties na para sa ganito ganyan yung mga yung mga supply natin sa school, mahirap din parang isiksan yung sarili natin sa mga ganung bagay kasi mas prefer talaga nila yung mas uunahin sa isang school. So ayun, swerte na talaga kapag bibigyan kami ng budget. Actually, Rhea, relate din ako sa'yo kasi nga, di ba, same din tayo. And of course, kasi during our years ni Meryl as president, kasi yung
yung mostly kasi sa mga activities na propose siya 2 years ago. So, nandun na siya sa SIP. SIP means School Improvement Plan. No? So, syempre, every year nagbabago naman yon kaya nagpo-propose tayo. So, lalabas naman dyan ata si annual implementation plan ata yan, yung parang yearly na ano. So, kapag hindi ka nakapag-propose ng activities, syempre, first hindi ka pa nakapo, dapat may mga plans ka na, may mga proposal ka na, identified mo na yung mga activities mo each year, each month ba yan, kung ilang activities na yan, para malaanan ng budget. But however, may mga something like may mga other expenses na hindi natin na-include, ganon. So that is why sa akin in my term, no, nag-fundraising kami. So for example, sa foundation, nagpa-movie marathon kami, may entrance fee, ganon. May libreng shout out, may bayad, 2 pesos, ganon. And may mga benta-benta kaming popcorn. And basta marami kaming mga mga pakulo na nakuhanan din namin ng fund, which is nagamit namin sa aming mga activities kasi nga hindi kaya talaga, sabihin na lang natin, hindi talaga kaya minsan ng MOOE kasi nga yung budget ng MOOE is limited lang din. So kailangan din siyang tawag nito, kailangan din siyang gamitin ng mas of course, no, pag MOOE, kapag galing sa Special Education Fund, no, of course, kaming papeles yan, no, kailangan PhilJets yung bibilhan mo, kailangan na tawag nito, yung budget is aligned doon sa approved budget ng Department of Budget and Management ba yan, o DBM, no, maraming process pa yan. So, ayun, kailangan na malulong talaga tayong sumunod sa proseso. It's because talagang pera ng bayan para sa bayan. Ayan. Tapos na ba si Levin? Take it away, Levin. Ikaw naman. Hello po, hello. Narinig Oh, ko. Ano po yung question? pakilit yung question day, Meryl. Ayun. Sa tingin mo, Levin, ano kaya yung role ng kabataan o mga mag-aaral Okay. pag usaping budget? Sige, sige. So, bilang mag-aaral po, I think na ang ating role sa usapin pong budget ay maging mulat at aktibo po. So, kasi kailangan nating alamin kung paano ginagamit ang pondo sa ating paaralan at magbigay ng feedback sa mga kakulangan at makilahok sa mga diskusyon or advokasya para sa tamang alokasyon ng budget sa edukasyon. So, dahil ang budget po ay para sa edukasyon, ay direktang nakakaapekto sa atin pagkatuto mula sa kalidad ng guro, pasilidad at learning materials na ginagamit natin. So kung maging aktibo tayo ay mas masisiguro na ang pondo ay magagamit ng tama at matutugunan ang tunay na pangangailangan nating mag-aaral po. Yun, maraming salamat, Levin. No? Talagang na-sum up mo na rin yung ating nais ipahiwatig no, bago tayo magtapos sa episode na ito. Kung ano yung mga maipapayo natin sa mga kapwa natin, kabataan o mag-aaral na masiguro na tama, sapat at maayos na yung budget ng Department of Education. So gaya nga ng mga nabanggit natin lahat, no, maging aktibo, mag-participate, magkaroon ng kaalaman tungkol sa proseso, kung ano ba nangyayari pagdating sa budget, no, from planning, approval, until ma-distribute siya sa iba't ibang mga pangangailangan. So, ayun, at very fruitful or productive ang episode na ito dahil marami tayong kaalaman na nakuha no, mula sa inyo mga kapwa ko mga kabataan, mga insights ninyo at lalong-lalo na sa ating panauhin na si Sir Alce. Kaya naman, Rhea, take it away para i-synthesize yung ating buong episode. So ayun, mahaba-haba yung ating ngayon, yung ating usapan, parang hindi sapat yung isang oras para matapos yung ating usapan. Pero kidding aside, naging isang naman siya, makabuluhan na naman na episode yun ang ngayon. So, ayun, ako po sa Rhea at bubuod ko ang lahat na napag-usapan natin ngayon. Of course, sinimulan natin at ngayon ng isang kamustahan. Kinamusta natin yung isa't isa lang lalo na sa ating panauhin, Sir Alce. At nabigay tayo ng mga insights about sa kahalagahan ng edukasyon sa karapatang pantao. At pinakita ni Sir Alce yung iba't ibang main pillars kagaya ng right to
ano to? Mga rights natin and GAA natin. GAA or ang budget allocated para sa education. So, kaya pala tumaas yung budget natin sa 2025 dahil sa mga attached agencies na belong, 'di ba? Marami tayong mga attached agencies. And marami din tayong parang nahati sa tatlo yung DepEd budget class. Ito ay yung personal expenses, MOOE at saka yung capital outlays. Next is yung sa OSEC budget. Dito makikita natin yung pag-decrease or increase ng proposed budget natin at ano yung talagang budget natin. So marami tayong naging mga usapin na mga natalakay natin kanina kung ano yung mga alarming na mga budget na dapat talagang pagtuunan, kagaya na lang ng inclusive education at child protection. So para ma-maintain natin yung or makamit natin yung monitoring and evaluation, inilahad natin yung kahalagahan niya, which is in the way of pakikilahok pakikilahok lalong-lalo sa local, yung sa schools natin. And lastly, nandito yung GCE or child-friendly budgeting standards. Nandito yung equitable, effective, efficient, sustainable, and transparent. And sa huli, nag-share tayo ng mga suggestion natin kung ano yung mga yung parang insights natin patungkol sa budget bilang mga kabataan. At yun lang po. Maraming salamat, Rhea, para sa synthesis na iyon. At para naman sa mga announcements, Levin. Okay, so thank you Ate Meryl. So medyo overtime na po tayo pero grabe talaga ang usapan ngayon, no? Ang lalim at ang lawak ng ating napag-usapan at sana naman po ay may natutunan naman ng ating manonood sa tinalakay natin kasama si Sir Alce. Pero kung may gusto kayong balikan, pwede naman panoorin ang aming episode sa official Facebook and YouTube page ng Kalambag, which streams every Saturday 1 to 2 p.m. Meron din po tayo ang Inklusyon, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion Now Na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. And para po sa mga senior natin dyan, meron po tayo mamayang gabi, ang Senior City, Adult Learning and Education with a Framework for Lifelong Learning. Every Saturday po yan, 7 to 8 p.m. So lahat pong yan ay mapapanood rin po natin sa official page rin po ng Inet Philippines and sana po ay abangan nyo rin po ang susunod na episode ng Kalambag. And bago po tayo magtapos ay baka po may gusto pasalamatan si Sir Alce. So Sir Alce. Sige, maraming salamat po sa bumubuo ng of course Kalambag, no? Kalambag. Maraming salamat syempre sa Inet Philippines, no, ating ka-partner na 'yan, ano, sa ating with Social Watch din. Tsaka syempre sa inyo, no, mga kabataan, no. Kung patuloy lang niyo itong mga ano ito, podcast na ito, basically podcast na nga ito, no. Kung patuloy niyo lang at magbahagi lang kayo ng inyong mga saloobin at mga suggestion niyo rin, no, paano masasaayos ang bayan. Basically ay makikibahagi kayo sa nation building. Ayan, no, bilang mga kabataan. And later on, pagka kayo na ay naging productive citizens of the country. Ayan. So, maraming salamat at thank you very much po muli at sana sa mga susunod na mga maka-invite po ulit. So, yun po. Thank you very much po. Ayun, maraming salamat din po Sir Alce at sa aking mga kasamahan, Levin, Rhea, Daisy at Dayakim. Kita-kits sa susunod na episode ng Kalambag at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Sa muli, ito po ang Kalambag!